So yun, what's up sa inyo lahat mga paps and welcome back sa ating channel, no? And gusto ko pala kayong patiin, no? Lahat-lahat na ng mga solid fans at mga solid subscriber natin, mga kaibigan natin, mga tech vlogger, kagrupo natin mga electronics, no? Merry Christmas and advance Happy New Year po sa inyo lahat. And sa mga nagpa-shoutout nga pala, pasensya na kayo mga loading. Kasi hindi pa tayo ready, no? Hindi pa tayo nakapaghanda. Bali yung shoutout natin is sa susunod na taon na lang siguro, no? Bali, backread na lang tayo sa mga nagpa-shoutout doon. And meron po tayong gagawin ngayon isang Samsung na 43 inches scrollless type siya. Then galing po sa service center na mga ilang buwan na. At yung findings yung service center doon is mainboard at saka panel yung problema. So katagalan, sabi ng mayari, hindi pa daw nagawa. So kinuha niya at dinala dito. Yun yung gagawa natin ng paraan at susubukan natin baka magawa natin, no? And samahan niyo ko at simulan natin to. So ito na po yung unit natin, no? Ayan, no? Ito na po yung unit natin siya. 43 inches TU8080G yung kanyang model. Shoutout ko muna yung mga kasama ko dito. Christian Paul, yes. CPD yan. Ito naman si Ninyo Tech. Oh. And bali ito nagawa na natin, ayan, oh. Bali backread na lang yung gagawin natin ngayon. Ayun. Kita niyo na gumana na siya. So ito yung ilang buwan daw doon sa service center, tapos katagalan is hindi na nagawa. Dahil yung problema daw is mainboard tsaka panel, pero nung ma-check na mayari is hindi pa rin siya nagawa, hindi pa rin siya napalitan. So dinala dito sa shop. Then ito yung nasubukan natin. Bali yung problema pala nito is on and off siya. Bali magkukulay red yung kanyang standby dito. Tapos mag-on yung unit natin, then patay na naman. So parang auto restart on and off yung problema niya. Magpa-power on siya, lalabas naman yung backlight niya para magdidim yung panel. Tapos mamamatay din siya ulit. Yun yung kanyang sequence. So very common po to na problema sa mga Samsung. Lalong-lalo na sa mga ganitong version ng Samsung, no, yung mga scrollless type, ayan, no. Medyo mahirap po siya buksan. Ayan. So ang ginawa ko dito, bali syempre, yung mga ganitong unit kasi, ito lang yung kanya mong i-isolate. I-isolate mo yung kanyang panel, left or right, para malaman natin kung saan banda yung problema. So ginawa natin is sa design ng unit na to, which is yung isang side lang yung pwede nating i-isolate. Dito, pwede natin tanggalin to kanyang ribbon, ma-isolate natin. Kung dito yung problema, magdo-normal po yung kanyang power or mag-steady yung kanyang power. Siguro may display din. Minsan kasi walang display, pero hindi na po siya mapoprotect. So nung matanggal natin yung kabilang side dito, ganun pa rin siya, wala pa ring epekto, no? So nagka-idea tayo na dito banda yung kanyang problema. So ito pala yung kanyang top board to. Ayan, top board niya. Ito yung kanyang mga clock signal, may level po dyan. Ayan, may level dyan. CKB 1 hanggang 6, 8 pala. Tapos yung LC1, LC2, and BSS, STB at saka BCOM. Yun, no? Ito yung left side natin kasi nakabaliktad siya. Ito naman yung right side. Ito yung hindi pwede ma-isolate natin kundi removing talaga or cutting. Ayan, ito yung bandang side na to. So kita nyo na ba yan? Nagalaw na natin yan kasi dito tayo nag-troubleshoot kasi dito yung problema. So ang gagawin ko na lang is i-backread na lang natin or bali recap na lang to sa ating ginawa. Kasi hindi ako sigurado kung magagawa pa natin kasi alam nyo naman galing to sa may service center. So nagbabasakali lang na magawa pa natin. So ito nga, at pinagpala tayo at nagawa pa natin, no? Ayan. So papatayin ko lang muna kasi magdi-discuss pa tayo dito kung ano yung mga pinagagawa natin, no? So unang-una, kasi yung matanggal natin yung left side niya is nag-protect pa rin siya. So dito lipat tayo, balik natin dyan yung kanyang ribbon. Tapos dito na tayo nag-check ng mga capacitor kung may makuha ba tayo yung leak or shorted. So wala naman. So dito na tayo troubleshoot dito sa ating sa ating kabilang right side ng ating panel dun sa kanyang mga clock at saka LC1, LC2. So unang try natin, hinang natin yung kanyang yung bantutok. Wait. Nasaan yung tester natin? Nawala. Ito na lang. Yung blade na lang natin. So dito, ito na lang. Unang-unang titira natin ito is ito.
Yung kanyang LC1, LC2. Ito. Ito yung kanyang LC1, LC2. Hinang natin yan, tapos tinesting, ganun pa rin siya. Walang epekto. So, susunod na, ginawa natin is, yung walong resistor na yan, yung number pala ng walong resistor na yan. Adjustable resistor lang kasi 30 yung kanyang number. So, pwede mo na may jumper dyan. Ayan. Tinanggal ko siya, nakahang yung 8 dyan. 10 pala lahat kasi, pati yung LC1, LC2, tinanggal natin, nakahanap po yan lahat. So, ganun pa rin. Wala po siyang epekto, no? So, nawala na kasi yung isang resistor dito, pero pwede na lang i-jumper, ginumper na natin yan. Kasi nawala, nahulog. So, ganun pa rin, walang epekto. So, napaisip ko kung anong problema niya. Baka hindi naman panel, baka mainboard talaga. So, ang ginawa ko is hinaan ko mismo yung LVDS cable natin. Nung tinanggal ko yung LVDS cable natin, is nag-normal po yung andar. Nag-steady po yung kanyang backlight, nag-steady yung kanyang optical na ilaw, at hindi na po siya nag-on and off. Hindi na po siya napoprotect, no? So, ibig sabihin lang yan, okay yung mainboard natin. So, nandito talaga sa my panel natin yung problema. So, yung next step natin is, may isang resistor kasi dito, ayan o. Pansin nyo ba yan? May isang resistor dito. Yung number niya is 0, 0. Hindi ba makita, no? 3 0 din. Ayan o. Ito. Blur kasi yung camera natin yan. 3 0 din yan. Ito, galing to sa may mainboard natin. Galing dito sa may LVDS natin. Papasok dito. Papasok dito. At papasok sa may gitna. Ayan o. Kita nyo ba yung gitna na yan? Yung maliit na to. Ito. Yung maliit na to. Yan yung STB natin. STB, tapos ito naman yung BSS at saka yung gitna STB at saka yung pangtatlo is Bcom siya. So BSS, STB at saka Bcom. So nung matanggal natin to, i-isolate natin. Nung ma-isolate natin to at saka nakakabit na rin ulit yung LVDS natin. So nag-normal na po yung unit natin, hindi na po siya namamatay, hindi na po siya nag-on and off. Steady na po yung kanyang oscillation process. Pero wala po tayo makikita ng display. Okay na po yung backlight, buko na po siya, pero wala po siyang display. So bakit ganon? Kasi yung ginawa pala natin, hindi po pala siya makapag-display kasi nahang natin yung kanyang clock dito. Yung 8 clock signal. So yung ginawa ko, kasi nag-steady na siya, hindi na po siya nag-protect. Binalik ko na lang yung 8, pati na rin yung yung LC1, LC2 natin, binalik po natin siya isa-isa. Ayan, binalik. Isang resistor na wala, ginumper na lang natin, o hininang na lang natin, nakakonekta na siya. So, naka-display po siya, naka-display yung panel natin. Naka-display siya. So, ibig sabihin yan, yung problema is yung linya ng STB natin. Ito yung may gitna. Ito siya. Ito yung resistor na to. Ayan. Ma-isolate mo naman siya kahit hindi mo siya i-cut dito. Ma-isolate mo naman tong STB na papasok sa mic up. Dahil sa may connecting line siya sa may resistor na to. Yung resistor na to, yung 000. So, naka-display po siya. Ang problema lang, nung makapa ko itong gilid ng ating panel, sobrang init kasi yung tiningnan ko siya, yung dito sa may side sa may gilid. Kinakapa ko dito, sobrang init. So, pagtingin ko, meron na palang spot or parang kunting sunog, konti dito sa may gilid niya. Ito yung kadalasang nangyayari pag Samsung kasi. Dito, makikita natin yung mamaya pag napaantar natin to. So, ginawa ko, hindi kasi magtatagal pag may ganun kanong issue, no? Pag mainit pa rin, nakuha mo yung STB, yung dahilan ng problema, tapos nag-display siya. Normal yung display niya. Pero pag merong init dito sa kanyang gilid, ay nako, hindi tatagal po yung unit natin. So, yung ginawa ko, tinanggal ko po yung mga supply na papasok, mga posibleng supply na pinaghinaan natin na magkakos dun sa init. Kasi nagkakaroon na kasi ng problema dito, kaya kailangan natin is i-block na lang yung mga supply. Maliban na lang sa kanyang mga clock signals dito kasi pag tinanggal natin hindi po makaka-display yung ating panel. So yung ginawa ko, ito siya. Ito. Kasi nasa gitna yung tawag doon, STB natin. Pinutol ko na lang siya. Pinutol natin yung Bcom. Wait, blurred yung camera natin, mambihira ka. Ito mabablurred. Ayan kita ba? Ayan, naputol na po natin yan. Ayan, naputol na po natin yan. Ayan, putol na po yan. Ayan Nako, humuga yung kamay natin. Pasmado talaga. Ayan.
putol na po yung tatlong linya na to. Ito yung Bcom, tapos STB, tapos BSS. Pinutol po natin yan. Kahit na naisulit na natin yung kanyang STB pala, is ano, putulin na natin kasi mahirap kasi pa isa-isa eh. So, pinutol na po yan. Nakat na po natin yan. Ayan o, nakat na po natin yan. Chinek po natin yan at putol na. So, putol na po yung tatlong supply na posibleng papasok sa mic natin papuntang panel. Bcom, STB at saka BSS. So, nung ma-check ko siya, pinandar natin, hindi na po siya uminit. Hindi na po siya uminit yung kanyang gilid ng panel. So, ito, medyo may nasa mga 75% po yung repair natin kasi hindi po siya nakuha po natin doon sa pag-cut doon sa kanyang BSS, STB at saka Bcom na papasok sa mic para mawala yung init dito sa may gilid natin ito. Kunting mga ilang segundo lang pag-under ng unit, malakas talaga umit pag kinakapa mo dito parang mapapaso yung galiri mo. So ngayon, ayan o, kinakapa na natin to, wait. Ayan. Ayan. Wala na pong init yan. Lumakat natin yung tatlong supply, Bcom, STB at saka BSS. Ayan. Yung Bcom natin is 5 volts, yung BSS is negative 5 volts din, tapos yung STB meron po siyang supply na 5 volts, negative 5 volts. BSS pala negative. Nakalimutan ko basta yung Bcom natin is positive 5 volts. BSS natin is nasa mga 5 volts din at saka yung STB nasa negative 5 siya. Yan o. So wala na pong init. So parang may garantiya tayo dito na tatagal yung unit natin kasi nakuha natin yung init dito sa may gilid. So tingnan nga natin dito, makita ba ng camera natin? Wait. Ayun, may konting spot dyan. Ito. Ito, may konting spot dito. Ito yung mainit kanina. Ayan. Kita may konting dilim sa may gilid oh. Hindi lang siya na makita. Ayan oh. Problema na po yung kanyang panel. So, ito yung gusto kong ibahagi or share. Baka, may makatagpo ng ganitong problema. Bali, reference nyo lang mga paps, no? Sa Kaliman, yung ginawa natin, hindi po siya nakuha natin dun sa kanyang clock signal, sa may clock signal niya, dun sa kanyang CQV lines, or clock signal, hindi po na siya natin nakuha, at hindi natin siya nakuha sa may LC1, LC2. Dun po siya nakuha natin dun sa kanyang VSS, STB at saka Bcom. Ayan. Yun. So, kita ba? Ayan. So, buo na po yung unit natin. So, siguro matutuwa yung may-ari nito kasi nagawa po natin. Hindi naman po sa mas magaling, hindi naman po sa ibig sabihin na magaling po tayo kaysa service center. Yung service center kasi, hindi, po sila, panel to panel, saka board to board po yung replacement nila. Yung sa atin is wala po tayong mga ganong procedure. Yung kaya lang natin is yung pag-repair at saka yung pagpalit ng main board. Yung pagpalit ng panel, depende na lang kung meron tayong available, no? Pero mostly talaga mga 80% sa ating repair is troubleshooting talaga. Ayan. So, hanggang dito na yung video natin mga paps, no? Hanggang Merry Christmas in advance, Happy New Year ulit. May God be with us always, and this is your service, Ryan Cruz Tech. See you on our next video. Bye-bye.